Bakit po isinama ni Mateo yung apat na insidenteng ito? Apat po ang insidenteng ito. Una, yung pagharap po ng ating Panginoon kay Caiaphas sa ilalim po ng Jewish court na tinatawag nilang Sanhedrin. Pangalawang insidente ay nakita po natin last week to, yung pong pagkakaila ni Pedro sa Panginoon, nakilala niya ang Panginoon, at yung pong pangatlo ay yung pagsisisi ni Judas at isinuuli po niya yung 30 pirasong pilak sa mga punong pari, at yung pong pangapat na insidente dito po sa perikoping ito ay yung pong paglilitis ni Pilato sa Panginoon. Ngayon, bakit po isinama ni Mateo ang apat na insidenteng ito? In fact, yung pong apat na ebanghelyo, si Mateo, si Marcos, si Lucas at si Juan, ay nagbigay po ng malaking panahon, malaking space sa kanilang ebanghelyo, ito pong trial, passion ni Jesus. At sila po ay hindi nila pwedeng hindi isama ito. Ngayon, isinama po itong trial po ni Jesus para patunayan nila ang innocence ni Jesus. Na si Jesus, na ating Panginoon, ay wala pong sala doon sa ipinaratang sa Kanya. Now, mahalaga po na ipakita po ito sa atin, at kaya po yung apat na evangelist ay sinama ito, mahalaga pong ipakita nila na si Jesus ay walang sala sa Kanyang ipinibintang sa Kanya, dahil si Jesus po will be the sacrificial lamb. Si Jesus po ang isasakripisyo bilang kabayaran sa kasalanan. Kaya kailangan pong ipakita nila na si Jesus sa kanila pong paglilitis dito sa apat na insidenteng ito ay walang sala. Sa Old Testament po kasi, isa sa hinihingi ng batas para tanggapin ng Diyos ang paghahandog para sa kasalanan, ay yung pong inihahandog ay kailangan walang kapintasan. Walang kasalanan, walang kapintasan. Yung mga hayop po na ginagamit para ihandog bilang kabayaran, kapalit ng kasalanan ng naghandog, ay kailangan walang kapintasan. At si Jesus po, lahat ng mga hain na kanilang inihahandog doon sa Old Testament, pagdating niya, ginanap niya ang lahat ng ito. Kaya kailangang patunayang si Jesus na ihahandog para sa kasalanan ng tao ay walang kapintasan. Now, tandaan po natin, si Jesus po ay dumating para i-fulfill niya ang hinihingi ng kautusan. Yan po ang dahilan para ganapin ng Panginoon ang hinihingi ng kautusan. Sinabi po ng Panginoon, hindi ako dumating para ipawalang bisa ang kautusan. Sabi niya, kaya ako dumating para ganapin ang hinihingi ng kautusan. Now, dito po sa apat na insidenteng ito, ay pinapatunayan po ng mga insidenteng ito na si Jesus nga po ay walang sala. Now, isa pong makikita natin, si Jesus, doon po sa pangyayaring ito, lalong-lalo na sa paglilitis po sa Kanya, ang Panginoon ay tulad po ng isang liwanag sa kadiliman. Ang liwanag po ay hindi pwedeng gapiin ng kadiliman. Anumang gawin ng kadiliman para takpan niya ang liwanag, hindi niya matatakpan ang liwanag. Ganyan po ang larawan ng Panginoon sa insidenteng ito. Anuman po ang ginawang pagsisinungaling laban sa Kanya, anuman po ang ginawang pagbabalak, pagbabanta, para po ipapatay siya, mga kasinungalingang pinaghabi-habi po ng mga naglitis sa Kanya, ang katotohanan po niya, ang pagiging wala niyang sala sa mga ibinibintang sa Kanya ay lalong sumisinag. Ganito ko po nakikita ang mga pangyayaring ito. Now, una po, tingnan natin yung Kanyang paglilitis sa harapan ni Caiaphas. Sa harapan po ni Caiaphas, makita po natin
ang korte po na binuo nung gabing iyon ay isang unlawful court. Hindi po ito makatarungan. It was unlawful. At dito makikita natin, dito sa Jewish Sanhedrin Court na pinamumunuan ni Caiaphas, lalong suminag ang innocence ni Jesus. Bakit po unlawful yun pong court na ito? Una, it was held during the night. Ito po ay ginawa ng gabi. Ang isang public hearing po ay di ginagawa sa gabi. Kaya tinawag na public hearing, dapat hindi sikreto. It has to be public. Pero itong Jewish court na ito was held during the night. Why? Because they wanted to keep it a secret. Sinisikreto po nila ito, lalong-lalo na sa mga taong panig sa Panginoon. Now, kung si Jesus ay may sala, bakit kailangang gawing gabi yung paglilitis sa Kanya? At bakit kailangan pang bago yung kapistahan, yung pista ng mga Pasko, na kailangan nilang gawing gabi ito, hindi sila matutulog, mapupuyat sila? Kung si Jesus ay walang sala, they don't have to do that. But because they know the charges that they will bring against Jesus is false, they have to keep it secret. Kaya ito pong court na ito was illegal. It was unlawful. Now, pansinin din po ninyo dito, Jesus was already condemned bago po siya litisin. Hindi pa siya nililitis, hindi pa siya humaharap sa kanilang hukuman, siya po ay hinatulan na. In fact, nung siya po ay humarap sa kanila, naghahanap na lamang po sila ng mga false witnesses para po bigyan ng kulay yung kanilang hatol na kamatayan kay Jesus. Maalala nyo, noong pong ang Panginoon ay hindi pa niya ginaganap yung Lord's Supper, 2 days before the Passover, the chief priests were already plotting how they will put Jesus into death. At dito po makita natin, nung humarap na ang Panginoon, ay hinatulan na niya sila, bagamat hindi pa siya nililitis. Naghahanap na lamang sila ng mga huwad na saksi para isakdal po ang Panginoon. At ito po ang makikita natin. Now the chief priests and the whole council were seeking false testimony against Jesus that they might put him to death, but they found none. Though many false witnesses came forward. Now, they were seeking false witnesses against Jesus. If you want justice, you will not look for false witness, hindi ba? If you want justice, you will look for true witness. But they were looking for false witness because Jesus was guiltless. Alam mo ninyo mga kapatid, pag po ang isang tao ay galit na galit sa kanyang kapwa, nabubulag po siya ng katotohanan. Ganun po ang nangyayari that time. Galit na galit po ang mga religious leaders, ang mga civic leaders dito kay Jesus, kaya gusto nilang ipapatay si Jesus. Alam nilang walang sala ang Panginoon, maghahabi-habi lamang po sila ng mga false testimonies para isakdal nila ang Panginoon dahil they hated Jesus that much. Ganun po ang isang taong muhing-muhi sa kanyang kapwa. Mabubulag siya sa katotohanan, bagamat yung katotohanan ay sumisinag sa kanyang harapan. Now, yung pong isang paratang sa Panginoon dito, yung isang bintang nila sa kanya ay sabi nila, sinabi raw ng Panginoon ay gigibain niya yung templo at itatayo ng Panginoon ito sa loob ng 3 araw. Yun po ay merong capital offense yun. Pwede po nilang ipapatay ang Panginoon dito, pero kung titingnan po natin itong mga paratang sa Panginoon ito, it was a false claim doon sa sinabi ni Jesus. Hindi ganon ang sinabi ng Panginoon. Hindi niya sinabing gigibain niya yung templo. Ito po ang sabi nila, this man said, I am able to destroy the temple and to rebuild it in 3 days.
Pero ano po ang sabi ni Jesus? Ito yung tinatawag nating binabaluktot nila. Yung sinabi ng Panginoon, ito po ang sabi ng Panginoon, hindi ayon dun sa sinabi nila. Sabi ng Panginoon sa John, destroy this temple, and in 3 days, I will raise it up again. Now, ang tinutukoy po ng Panginoon dito, hindi yung physical temple, kundi yung tinutukoy niya dito, yung kanyang katawan. Parang sinasabi niya, patayin niyo yung aking katawan, this is the temple, and in 3 days, I will raise it up again. At ito po ay nagkatotoo nang ang Panginoon ay nabuhay na maguli. Kanya po ito ay paghabi-habi. Now, through all this, sa lahat po ng mga ito, ano ang reaksyon ni Jesus? Now, He was silent. In all this, Jesus was silent. Okay? Kaya po, itong high priest, sabi po niya, and the high priest stood up and said, have you no answer to make? What is it that these men testify against you? But Jesus remained silent. Why? Bakit po si Jesus walang imik dito? Because Jesus was fulfilling prophecy. Siya po ay tinutupad niya yung inihula ng mga propeta. In fact, kung bibilangin po ninyo, dito po sa passion ni Jesus, yung mga propesiyang pinufulfill niya, halos lahat po ng sinabing prophecy ni Matthew about the Messiah were being fulfilled. Habang si Jesus po ay under trial, under his suffering. So si Jesus po, pinufulfill niya ang prophecy. Why? Bakit po kailangang maipakita sa atin ng Diyos, during this time, Jesus was fulfilling prophecy, and one of them is that Jesus was silent before his accusers. Well, para po ipakita sa atin ng Diyos kung sino talaga ang isinugo niyang Mesiya. Para hindi tayo magkamali, tayong naghahanap ng kaligtasan. Si Jesus, ang Diyos po, ay naghula siya ng mga palatandaan kung sino ang tunay na Mesiya sa pamamagitan ng mga hula. At wala pong gumanap ng mga prophesying ito, kundi si Jesus on the exact detail. Para nung sino man po ang tao na naghahanap ng kaligtasan, hinahanap niya ang pagliligtas ng Diyos, tumingin siya kay Jesus. That is, dahil si Jesus po ang Mesiya, ang tagapagligtas na ibinigay ng Diyos, at hindi ka magkakamali dahil marami siyang tinupad na mga hula na siya lamang ang makatutupad nito. Ito pong isa sa mga propesiyang nangyayari dito, Isaiah 53 verse 7. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. Like a lamb that is led to the slaughter, and like a sheep before its shearers is silent, so he opened not his mouth. Tulad po raw si Jesus ng isang tupang papatayin, ay ang tupang yon hindi umiimik sa harapan ng mga pumapatay sa kanya. At tulad daw po ng isang tupang ginugupitan. Yung tupang ginugupitan yon, walang imik sa mga gumugupit sa kanya. And that is being fulfilled at this time. Kaya si Jesus po sa harapan ng Sanhedrin at makita natin mamaya sa harapan po ni Pilato, si Jesus po ay hindi umiimik. Hindi tulad ng dati. Bago po ang pangyayaring ito, si Jesus po, pag siya ang nagsalita, bago po ito, makita natin yan dun sa mga nakaraang pangyayari, makita natin si Jesus, pinatatahimik niya yung kanyang mga kaaway. Pag nagtanong sila, sumagot sa Panginoon, tameme silang lahat. Pero dito, si Jesus ang walang imik. Because he was fulfilling prophecy. Meron pong nagsabi, si Jesus daw po ay silent before this court so that we will have something to say before God when we will be before His court. Kaya raw po walang imik si Jesus dito sa harapat ng korteng ito. Nang sa ganon, tayo ay merong masabi
pag tayo raw po ay humarap sa hukuman ng Diyos. Yun do po ang isang implication yan. Dahil sa harapan po ng korte ng Diyos, lahat po tayo ay guilty. At wala tayong masasabing anuman sa Diyos para linisin natin ang ating mga buhay. Pag tayo po ay humarap na sa hukuman ng Diyos, lahat tayo guilty. Pero dahil po si Jesus hindi umimik dito, alam niya na ito ang panahon na itinakda ng Ama sa Kanya. Hindi siya umiimik dito dahil siya po ang kumukuha ng parusang dapat tayo ang parusahan. Kaya pag tayo humarap sa Diyos ngayon, paano tayo makakaimik? Puno tayo ng kasalanan. Puno tayo ng guilt. Pero dahil kay Jesus, masasabi natin sa Diyos, makasalanan ako. Ngunit si Jesus ay namatay para sa akin. Makakaimik ka. Pwede kang magsalita sa pangalan ng Panginoon. Pero pag ang isang tao wala siyang pananampalataya sa Panginoon, pag humarap siya sa hukuman ng Diyos, yung taong yon, siya mismo tatakpan niya ang kanyang bibig sa harapan ng Diyos. Kung hindi niya alam ang pagliligtas na ginawa ni Jesus, o kaya tinatanggihan niya ang pagliligtas na ginawa ni Jesus, hindi siya makapagsasalita sa harapan ng Diyos. Hindi niya pwedeng ipagtanggol ang kanyang sarili sa Diyos. Si Caiaphas po, frustrated dahil si Jesus ay hindi kumikibo. Kaya diretsahang tinanong ni Caiaphas si Jesus under oath. Ito po ang sabi ni Caiaphas, I adjure you by the living God. Tell us if you are the Christ, the Son of God. Now, pansinin niyo, si Caiaphas po, hindi niya ginamit ang pangalan ng Diyos dito dahil iginagalang niya ang kabanalan ng pangalan ng Diyos. Manapag ginagamit niya ang pangalan ng Diyos dito dahil meron siyang gustong kunin sa bibig ng Panginoon. Aware po si Caiaphas sa mga claims ni Jesus na siya ang Messiah. Kaya dito makikita natin, si Caiaphas po ay pinanumpa niya ang Panginoon. Nasabihin niyang diretsahan sa kanila kung siya nga ang Kristo. Hindi dahil si Caiaphas ay ginagalang niya ang kabanalan ng Diyos. Now, by the way, ayon po sa Misna, ang Misna po ay isang written ng mga oral traditions ng Jewish law. Ayon po sa Misna ng mga Hudyo, hindi raw po legal na gamitin ang pangalan ng Diyos sa korte. Kasi, lalong-lalo na yung ginawa ni Caiaphas, kasi ito raw po ay tulad ng nangyayari sa korte natin ngayon ay yung tinatawag na self-incrimination. Ang ibig sabihin ng self-incrimination, ang isang nasasakdal, hindi siya pwedeng tanungin ng isang bagay na maaring pag nagsalita siya ay gagamiting laban sa kanya. Kaya yung ginawa po ni Caiaphas dito somehow was also illegal. Na pinanunumpa niya ang Panginoon dahil meron siyang kukunin sa bibig niya na mula po dito ay isasakdal nila ang Panginoon. Pero dito makita niyo, isa pong kapansin-pansin sa Panginoon sa kanyang paglilitis, pag po inaakusahan siya, hindi siya umiimik. Pero pag siya'y tinanong tungkol kung sino talaga siya, doon po kumikibo ang Panginoon. Pag yung tungkol sa mga paratang sa kanya, yung sa kasinungalingan, sa pag-destroy niya ng templo, yung mga sinungaling na nasaksi, hindi siya kumikibo. Pero pag ang usapan na ay tungkol kung sino siya, mapapansin nyo, sa harapan po ng Sanhedrin at sa harapan ni Pilato, doon siya kumikibo. Dahil si Jesus po, makita natin, He cannot deny Himself. Pero in fact, ito po, kahit na po alam ng Panginoon na pag nagsalita siya, kung sino siya, at alam niyang ikamamatay niya ito kasi alam niya ang balak nila noon pa, at dahil po, kahit na alam niya pong ganon, dahil alam naman niya na ito ang oras
na itinakda ng Diyos Ama para sa kanya, magsasalita siya. Bagamat ito ay ikamamatay niya, pero dahil alam niya na ito na ang oras na itinakda ng Ama sa kanya, magsasalita siya. Naalala niyo sa Ebanghelyo, ang mga Hudyo gustong huliin ng Panginoon, gustong patayin, pero tumatalilis ang Panginoon. Dahil sasabihin ng Ebanghelista, hindi pa niya oras. Umaalis siya, iniiwasan niya yung mga persecutors niya. Pero dito, pansinin niyo, magsasalita siya. Dahil alam niya, ito na ang oras na itinakda ng Diyos. Ito ang pinakadahilan kung bakit siya nagkatawang tao. Ito ang pinakadahilan kung bakit siya isinugo ng Ama para siya ay magiging sacrificial lamb. Kaya po anong sabi ng Bible? Jesus said to him, "You have said so. But I tell you, from now on, you will see the Son of Man seated at the right hand of power and coming on the clouds of heaven." Sabi niya, from now on, you will see the Son of Man coming in the clouds of heaven. You will see Him seated at the right hand of power. Yung sagot po ng Panginoon na yun was a warning to these judges. Isa pong bantayon sa mga judges na ito. Parang sinasabi ng Panginoon, though now you are judging me, someday I will be your judge. Though now you see me in my humiliation, kasi po ang itsura ng Panginoon hindi mukhang hari. Okay? Hindi siya mukhang iginagalang. Okay? Nakakalungkot po ang itsura ng Panginoon. Kaya ginaganon siya. Kaya ang banta niya doon sa Sanhedrin, doon sa korteng yon, okay, bagamat ngayon, ginajudge niyo ako dahil ako'y hamak sa inyong harapan, pero someday, from now on, you will see the Son of Man seated at the right hand of power. And you will see Him coming with the clouds of heaven. Ako ang hahatol sa inyo someday. May araw din kayo. Parang ganun. Okay. Hinahatulan niyo ako, pero someday I will be your judge. Two options lang sa pangyayaring ito. It's either they will acknowledge Jesus' statement is true. If they will accept Jesus' statement as true, they have to fall down to Him and submit to Him. First option. Second option, or they will not accept Jesus' statement. They will accept it as a lie. Why? Because they don't want to fall before Jesus. They don't want to submit to Jesus as the Messiah. Alam mo ninyo, this is a warning. Warning po ito doon sa mga nagre-reject kay Jesus. I pray na wala pong sino mang kasama natin dito at maging doon sa nanonood online na nire-reject ninyo sa puso ninyo si Jesus. Sa oras na ito, nga habang buhay po tayo, meron tayong freedom to reject Jesus as our Savior and Messiah. Pero tandaan nyo, ikaw na nagre-reject kay Jesus now, dahil ayaw mong isuko ang iyong buhay sa Kanya, gusto mong magpatuloy sa iyong pagkakasala, tandaan mo, someday, you will see Him as a judge. And it will be too late for you sa araw na yon. Okay? And how dreadful that day would be na ikaw nasa harapan ka ng Diyos and you rejected the Messiah, the Son of God who suffered for your sins. How dreadful would that be? Kaano po kakilakilabot yung oras na yon na wala kang tagapagligtas dahil ni-reject mo siya in your lifetime. That is the message here. Okay? Kaya po mag-iingat tayo how we respond to the gospel. Mag-iingat po tayo dyan. Hindi po, komo, ngayon kaya nating gawin ang gusto nating gawin and everything will be okay for us. No.
brothers and sisters. Huwag po tayong ganun. Huwag tayong padaya sa kasalanan. Huwag tayong padaya sa sanlibutan. Huwag tayong padaya sa dyablo. Dahil if you reject Jesus now, you won't have a Savior when you come before God. Hindi mo pwedeng i-reject si Jesus dito now without eternal consequences. We're talking about eternities here. So, pinag-uusapan po natin ito is eternity. Now, nung sinabi po ni Jesus yon, ang tanong natin, was Caiaphas concerned to test Jesus' statement? Interesado po ba si Caiaphas na patunayan kung totoo o hindi yung statement ni Jesus na sinabi niya na siya nga ang Messiah? Hindi. Ang mahalaga kay Caiaphas ay masilo niya sa bibig si Jesus sa kanyang sinabi. At nung sinabi niyang siya nga ang Messiah, si Caiaphas po itong hinihintay niya dahil pwede na niyang ilapit ito sa gobernador na si Pilato. This is treason. Ito po ay paghimagsik laban kay Caesar. Dahil ang sino mang magsabing siya ay hari, ay lumalaban sa Roman Empire. At yun po ang hinihintay ni Caiaphas. Kaya po ang nangyari, then the high priest tore his robes and said, "He has uttered blasphemy. What further witnesses do we need? We have now heard his blasphemy. What is your judgment?" They answered, "He deserves death." Sa harapan po ni Caiaphas, yung pong pagsasabi ni Jesus ng katotohanan ay nagdala kay Jesus ng kamatayan. It was self-incriminating. Namatay po si Jesus dahil sinabi niya ang katotohanan. Namatay si Jesus, sinatulan siyang mapako sa krus dahil hindi niya maitatanggi kung sino siya. In fact, namatay si Jesus para tuparin ang sinabi ng Diyos. Ito na ang oras. Pagkatapos po noon, ang nangyari, pinagsasampal ang Panginoon, pinagsusuntok, tinakpan ang mata, at pinagbubugbog siya. Now, there is no legal basis to do that. Jesus was not yet tried in public, na yun ang gagawin nila when they go to Pilate. Pero ganun po ang ginawa nila sa Panginoon. Nilapastangan po nila ang Panginoon. Wala pong legal basis yan. At yan po ay pagsasamantala dun po sa kahinaan ni Jesus that time. Mga kapatid, humugot tayo ng isang application mula po dito. Kung kayo po ay nagsasuffer because of false accusation, dahil kayo ay gumagawa ng katotohanan, pero sa kabila po ng paggawa nyo ng katuwiran, inaakusahan pa rin po kayo ng mga false accusation, tandaan ninyo, hindi nyo hihigitan ang nangyari sa Panginoon. Ito pa-health ng mind natin. Kasi there are times na we feel we are being unjustly treated. At sasabihin natin, bakit nila ginagawa sa akin ito? Wala naman akong kasalanan, ganito. And you will only trouble yourself if you don't have Jesus example for you. Huwag po ninyong asahan, you will be well treated more than your master. Isa pong makita natin dito yan. Now, iwanan natin si Caiaphas. Puntahan po natin si Pedro na nagkaila sa kanya. Bakit po ikinaila ni Pedro ang Panginoon? In fact, hindi lang niya ikinaila, kundi sukdulan niyang ikinaila. Sumumpa siya, meron nagsabing nagmuraw siya, nung siya ay tinatanong kung kilala niya si Jesus. At ganun po niya ikinaila ang Panginoon. Now, bakit po niya ginawa yon? Now,
I just want to remind you, si Pedro po ay nasa labas ng korte nung panahong yon. Nandun po siya doon sa malapalasyong garden ni Caiaphas. At naririnig niya ang lahat ng nangyayari doon sa korte. At nasasaksihan niya kung ano ang nangyayari. Mababasa natin doon sa Matthew 26:58, and Peter was following him at a distance as far as the courtyard of the priest. And going inside, he sat with the guards to see the end. Dito makita nyo, si Jesus po ay sumusunod na sa Panginoon, pero at a distance. At a distance. Hindi ba siya ang nagsabing, hindi niya ikakaila ang Panginoon? Hindi ba si Pedro ang nagsabing, hindi, hanggang sa kamatayan, hindi niya ikakaila ang Panginoon? Pero bakit dito, he was now following Jesus at a distance. Okay? Malayo na. Parang dito, si Pedro po ay tentative. Hindi na siya sigurado sa kanyang mga susunod na ikikilos. Depende na lang yan kung ano ang kahihinatnan ng lahat ng mga proceedings ito. Kaya sinabi dyan, he was there to know kung ano ang kahihinatnan ng pangyayari at depende doon kung siya ay lalabas at hindi niya ikakaila ang Panginoon. Pero bakit po itinatuan niya si Jesus? Well, kung titingnan niyo, because of the scenario, of the scene. Okay? Nakita ni Pedro that night that telling the truth was a dangerous thing. Okay? Nakita po ni Pedro, kaya po ganun siya, sa pangyayaring iyon, napatunayan ni Pedro ang pagsasabi ng katotohanan nung gabing iyon. It's a dangerous thing. Delikado ang pagsasabi ng totoo that night kasi narito nakita niya si Jesus, narinig niya ang verdict sa kanila. Si Jesus, sinabi niya ang totoo tungkol sa kanyang sarili, but he was condemned. And he was maltreated. Kaya si Pedro, that night, has to save himself. Kung si Jesus, nagsabi siya ng katotohanan, winalangya siya. Hinasgahan siya. Sino siya? Para magsabi ng totoo. Now, gusto ko pong paalala sa inyo, si Pedro po, kinonfess niya that Jesus was the Christ, the Son of the living God. At dahil po doon ay inacknowledge ni Jesus yung kanyang confession. Naalala niyo? Okay? Nung tinanong ng Panginoon yung mga alagad kung sino siya, sinabi ni Pedro, siya ang unang-unang nagsabi na siya ang Kristo, ang anak ng Diyos. Okay? Now, hindi lang yon. Maalala niyo, si Pedro ay isa sa 3 alagad na sinama ng Panginoon doon sa bundok ng Transfiguration. Naalala niyo? At doon, narinig niya ang tinig ng Diyos Ama na sinasabing, ito ang aking anak. Makinig kayo sa kanya. Peter witnessed that doon sa Mount of Transfiguration. Kaya, alam ni Pedro at pwede siya mag-testify na si Jesus was telling the truth about himself that night. But he denied him. Why? Because of the dark atmosphere. Yung scenario noon, there was lying, there was scheming, there was betraying. Kaya Peter feared for his life. Okay? Kaya po dininay niya si Jesus. Alam mo ninyo, hindi po maganda, I'm going to my application now, hindi po maganda sa isang nagnanais maging follower ni Jesus na in private, in the church, gusto niya maging disciple ni Jesus pero in public, when the situation is unfavorable, they denied him. Malungkot po yun. Di magandang itsura yan. Nasa church, sinasabi natin na I am His follower. Pero pag po nasa
labas na tayo sa trabaho ninyo, sa opisina ninyo, sa mga kaibigan ninyo, in public. Dahil yung sitwasyon is dark, pinagtatawanan yung mga Christians, pinagtatawanan ang faith, pinagtatawanan ng religion. You deny Him by His actions. I think everyone, including myself, is guilty of this. Because nakatingin tayo sa sitwasyon. Pag favorable ang sitwasyon, they are accepting Jesus, they are celebrating Christians, we come out. Pero when the situation is bleak, dark, there is lying, scheming, betraying, we keep silent. May God help us in those situations. Now, but Peter would testify later. Si Pedro po ay magpapatotoo pagkatapos po nito. Alam natin si Jesus po na resurrect. Ang unang-unang pinuntahan niya ay si Peter. Nagpakita ang Panginoon kay Pedro, pinatunayan niyang sinabuhay na maguli. Bumaba ang banal na Espiritu kay Pedro kasama po nung mga alagad doon sa Jerusalem at Peter testified. Noon, hindi na siya natatakot. Ano ang testimony ni Peter pagkatapos po nito? Ito po ang tinestify ni Peter regarding Jesus. He testified about Jesus' innocence and what it means for us believers. Ito po ang testimony ni Peter. He committed no sin, and no deceit was found in his mouth. He himself bore our sins in his body on the cross so that we might die to sins and live for righteousness. And by his wounds, we have been healed. That's his testimony. Dahil sa innocence ni Jesus, no deceit was found in his mouth. He committed no sin. Because of Jesus' innocence, we are justified. We are made righteous. Yun ang implication niyan. Dahil si Jesus ay walang kasalanan, wala siyang sinambit na kasalanan at daya sa kanyang bibig, tayo raw po, para makapamuhay tayo na patay na sa kasalanan at mamuhay na tayo sa katuwiran. Yan ang binunga ni Jesus' innocence. At hindi po tayo pwedeng patawarin ng Diyos without Jesus' innocence. Without Jesus' guiltless. Because of Jesus' wounds, we have been healed. At hindi lamang po yan. Sinabi po sa 1 Peter 3:18, for Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. The righteous, that is Jesus, because he was innocent. And for the unrighteous, that is us. Why? To bring us to God. Jesus had to be innocent so that he could be placed in our place so that we can now confidently, freely come before God. Ito po ang dahilan, mga kapatid, kung bakit tayo, mga Christian, hindi na tayo dumadaan sa mga padrino. Dumidiretso na tayo sa Diyos. Hindi na natin kailangan si St. Jude kung kailangan natin ng asawa. Tama ba yan? Hindi na natin kailangan yung si Apo Iro para makapasok tayo sa langit. We come directly to God because of Jesus' innocence. The righteous for the unrighteous. To bring us to God. Kaya tayo, malaya na tayong makalapit sa Diyos ngayon with confidence, with faith. Hindi dahil sa anumang mabuting ginawa natin, kundi dahil sa biyaya ni Kristo. Yan ang dahilan kung bakit tayo nakakalapit sa Amang Diyos ngayon. Hindi dahil sa anumang mabuting ginawa natin, because we were guilty. Okay? Kundi dahil sa grasya ng Panginoong Jesucristo. Now, leaving Peter, let's go to Judas. Si Judas and his remorse.
Another incident na nagpapakitang si Jesus was innocent. By morning, ito pong Sanhedrin na ito made a verdict to put Jesus to death. Pero kailangan po nilang magpulong kung papaano nila gagawin ito. Yes, the verdict is death. Pero kailangan nilang planuhin paano nila gagawin dahil ang mga Hudyo po that time ay hindi binigyan ng kapangyarihan ng Rome to put a person to death. Kaya kailangan nilang maghabi na naman ng mga kasinungalingan para yung religious charge nila against Jesus will have to be shaded by a political reasons. Ang charge po nila kay Jesus was religious. It was blasphemy, paglapastangan sa pangalan ng Diyos, and false doctrine. Okay? Yun ang charge nila kay Jesus, which is all religious. But they have to make it political. Nang sa ganoon, maipapatay nila si Jesus dahil wala silang karapatan na patayin ang gusto nilang patayin. Kaya gagawin nilang political ang charge nila kay Jesus. Now, mamaya, titingnan po natin yan. Meantime, si Pedro, si Judas po, makita natin sa kanyang mga ginawa at this time also proved Jesus' innocence. Ano pong mababasa natin? Then when Judas, who had betrayed him, saw that he had been condemned, he felt remorse and returned the 30 pieces of silver to the chief priests and elders, saying, I have sinned by betraying innocent blood. But they said, what is that to us? You see to it yourself. Now, pansinin niyo, si Judas po dito felt remorse. Ang remorse po ay kaiba sa repentance. Si Peter po, he left the courtyard weeping bitter tears of repentance, pero si Jesus po felt remorse and he hanged himself. Ang remorse po kasi ay isang distressful feeling sorry and regretting for a wrong done. Yun po ang naramdaman ni Judas dito. Dito si Judas po ay iba yung pakiramdam niya at nagsisisi siya sa kanyang ginawa, pero hindi po na siya nagsisi tulad ni Pedro, na si Pedro po ay nagsisi sa harapan ng Diyos. Si Judas po, ang isinisi niya dito, sarili niya. Now, bakit po si Judas felt remorse? Well, kasi po, yung nangyari kay Jesus, hindi po yun ang inaasahan niya. Ang inaasahan po kasi ni Judas ay ganito. Ito po ang sabi ng mga commentators, na si Jesus daw po, kaya binitray ni Judas si Jesus sa Sanhedrin, pagharap ni Jesus sa Sanhedrin, ay gagawa siya ng mga himala. Si Jesus ay pagtatanggol niya yung kanyang sarili, at dahil po doon, mapapatunayang mali ang Sanhedrin, mapapahiya sila, kaya palalayain nila si Jesus, si Judas naman kumita, walang problema. Yun ang inaasahan ni Judas. Pero ang nangyari, sa halip na i-acquit si Jesus, hinatulan siya ng kamatayan. Kaya makita natin dito, when Judas saw that Jesus was condemned, anong ginawa niya? He felt remorse. At ang ginawa po niya ay pumunta siya doon sa mga chief priests. Okay? By the way, isang application po dito, another warning. Warning po ito sa bawat isa sa atin. Tayo pong mga nagpaplano ng mga actions natin by circumstances rather by the divine law, ingat po tayo. We will err in the long run. Ang ibig pong sabihin, mag-ingat po tayo sa mga desisyon natin. Baka nagdi-decide tayo ayon sa mga circumstances, hindi ayon sa utos ng Diyos. Pag po sinunod natin ang circumstances at alam nating bina-violate natin ang utos ng Diyos, ingat po tayo kasi in the long run,
Makikitang tama ang Diyos, mali tayo. Ganyan ang nangyari kay Judas. Sino po sa atin dito ang madaling gumawa ng desisyon kasi ang tingin niya yung circumstances ay favorable sa kanya. Pero alam niya, pag ginawa niya yung aksyon na yon, nilalabag niya ang utos ng Diyos. Tandaan po natin, hindi natin pwedeng baligtarin at takasan ng katotohanan ng salita ng Diyos. Dahil in the long run, pag po pinili natin labagin ang utos ng Diyos, makikita na tayo po ay mali at tama ang Diyos. Isa pong makita nating halimbawa ito sa ginawa po ni Judas. Okay? Now, bakit po, ano po ang ginawa ni Judas dun sa pera? Well, dahil siya ay puno po ng lungkot, puno siya ng kaguluhan, puno siya ng galit sa kanyang sarili, dahil sa kanyang ginawa, ito po ang sabi ng Bible. He returned the 30 pieces of silver to the chief priests and elders and threw them into the temple. Now, pansinin niyo, noong pong ipinagkakanulo ni Judas si Jesus, yung pong 30 pieces of silver na yon ay makinang. Tumataginting. Pero nung ginawa na po niya ang kanyang nagawa, yung pong mga perang yon ay parang cancer sa kanyang buto. Parang kamandag ng ahas sa kanyang katawan. Pero nung binibitray niya si Jesus, yung pong perang yon ay nag-isip siya, pwede na akong bumili ng cellphone na bago. Pwede na akong magplano ng aking kasal. Pwede ko nang ipagkaila, i-betray si Jesus. Lahat na ng pangarap ko sa buhay na pinapangarap ko, yung wishlist ko. Pwede ko nang i-check yung 2 o 3. Pero nung ginawa na po niya yung ginawa niya, nalaman niyang mali siya. Kaya pumunta siya sa mga chief priests, sabi niya, I have betrayed innocent blood. Another patotoo na si Jesus ay walang sala. Si Judas po dito was now blaming himself for what had happened to Jesus. Now, another application. Ganito po ang process ng temptation at way ni Satan. Ingat po tayo dito mga kapatid. Ito ang paraan po ng pagkakasala. Ito ang paraan ng pagtutukso ng dyablo. Ang dyablo ganito, masarap ang kasalanan. Masarap ang kasalanan. Totoo naman, masarap ang kasalanan. Pero, tandaan nyo, mapait sa huli. Masarap ang kasalanan habang ginagawa mo, iniisip mo masarap yan. At pag ginagawa mo, masarap yan. Bunubulong ng dyablo, di ba masarap? Masarap nga. Pero pagkatapos mong nagawa na, ano ang sasabihin sa inyo ng dyablo? Patay kang bata ka. Marami ang makakaalam ng ginawa mo. Patay kang bata ka. Bakit mo nilabag ang kautusan ng Diyos? Patay kang bata ka. Ganyan po ang paraan ng temptation. Masarap sa una, mapait sa huli. Okay? Dito po si Judas, pwede nating sabihin, kung sanang bago litisin si Jesus, isinoli niya yung 30 pieces of silver doon sa mga punong pare, siguro absuelto siya. Pero huli na ang lahat. Sabi nga natin, sa huli, ang pagsisisi ay dapat sa una. Dapat sa una. Pero dahil po hindi ginawa ni Judas yun, huli na. Nung napag-isip niyang mali ang kanyang ginawa at sinoli. In fact, tinapon niya sa templo dahil siguro ayaw tanggapin ng mga punong pari. Kaya ang ginawa ni Judas, umalis siya, tinapon na lang niya sa templo. Bahala na kayo dyan. Pero bago nangyari ito, tumataginting po yun. Kaya kay Judas, wala ng repentance. Wala ng pagsisisi. Wala ng
lugar sa pagsisisi. Now, ano pong nakuhang comfort ni Judas doon sa kanyang mga kakuntsaba? Yung mga chief priests, anong nakuha niyang comfort sa kanila? Okay? Well, makita po natin dito, nung sinabi ni Judas, I have sinned by betraying innocent blood. They said to him, what is that to us? See it to yourself. Okay? Walang comfort ang nakuha ni Judas doon sa mga kakuntsaba niya. Ano sa amin yan? Bahala ka dyan. Diniin pa si Judas. Sa halip na i-comfort siya, talagang ganyan. Hindi siya talagang ganyan. Minsan nagkakasala tayo. Hindi. Ano sabi nila? Bahala ka. Ikaw ang nagkasala. Ikaw ang nagbetray sa iyong Panginoon. Bahala ka dyan. Diniin pa si Judas. Now, just imagine, palagay ko, ito po'y nakadagdag din sa paghihirap ni Judas nung oras na yun dahil alam niya kung papaano siya tinrato ni Jesus. Kung papaano niya pinakitunguhan si Judas tulad ng mga alagad na Jesus was so tender, was so loving, was so forgiving, was so accepting sa kanyang mga disipulo. Pero dito, nung humiwalay siya kay Jesus, ito ang napala niya doon sa mga kakuntsaba niya. Walang comfort. Wow. Mahabag po sa atin ng Diyos. Mga kapatid, na makuha natin ang lesson natin from Judas na ito. Huwag nating ibibetray si Jesus to anyone or anything. Mahabag sa atin ng Diyos. Na huwag nating gagawin yung ginawa po ni Judas. Alam niyo kung bakit? Kasi nothing can compare to Jesus' reward for those who are following Him. And no one can compare Jesus' punishment for those who betray Him. Okay? Ano ang reward doon sa faithful kay Jesus? Jesus' comfort, Jesus' peace, Jesus' assurance, Jesus' direction for those who follow Him. But for those who betray Him for someone or for anything, His punishment is heavy. Anong punishment? The burden of guilt. Okay? Betraying innocent blood. I can only think of an application at this time. Doon po sa mga tumalikod sa Panginoon, matapos po nilang matikman kung gaano kabuti ang Diyos. Pagkatapos po, iniwanan siya. Ipinagpalit po siya sa kabunduhan, ipinagpalit siya sa isang relationship, ipinagpalit siya sa pera o anumang bagay na ng sanlibutan ito, ipinagpalit nila ang Panginoon. Alam ho ninyo, let Judas' example warned us. You cannot replace Jesus by anyone or anything. Tayo na nasa Panginoon ngayon, we enjoy peace, we enjoy His comfort, we enjoy courage, we enjoy confidence. Pero mag-ingat po tayo. Minsan naisip ko po, yung iba nating nakasama, they just left Jesus for the world. Do you think they're happy? Alam ho ninyo kung anong nakakadagdag sa isang taong naghiwalay sa Panginoon? Yung hirap siya sa buhay ngayon at alam niyang yung iniwanan niya ay mas mabuti. Betraying innocent blood. Hindi niya iniwanan ng Panginoon dahil meron siyang naranasang masama sa Panginoon. Iniwanan niya ang Panginoon dahil natukso siya doon sa iniaalok ng sanlibutan. Naintindihan niyo ibig sabihin? Betraying innocent blood. Iniiwanan ang Panginoon hindi dahil naging masama ang Panginoon sa kanya, naging taksil ang Panginoon sa kanya, hindi naging tapat ang Panginoon sa kanya, kundi alam niyang ang Panginoon ay mabuti, natikman niyang mabuti ang Panginoon. Pero itinatwa niya ang Panginoon dahil natukso siya sa sanlibutan. Wala kang pwedeng ipagpalit kay Jesus na katumbas ng sanlibutan ito. Kaya si Judas, tinapo niya yung 30 pieces of silver. Na nung binibetray niya si Jesus, tumataginting. Betraying innocent blood. And lastly, I have
3 minutes. Pilate's verdict. Ito po ang huli at final verdict na haharapin kay Jesus. Dahil si Pilato po, siya lamang po ay ang may kapangyarihang magpataw ng death penalty kay Jesus. Now, note, tulad po ng sinabi ko sa inyo, ang mga Sanhedrin po dito ay kailangan nilang maghabi ng kanilang charge kay Jesus from a religious charge to a political charge. Dahil nga po wala silang karapatang magpataw ng death penalty. Kaya yung pong charge nila kay Jesus, anong charge nila kay Jesus? Blasphemy, paglapastangan sa pangalan ng Diyos, and false teaching. Nagtuturo daw si Jesus ng mga muling katuruan. That is religious charge. At para po ipapatay nila si Jesus, ihaharap nila kay Pilato, kailangan baguhin nila yung charge, gagawing political charge. So ano po ang charge nila kay Jesus on a political level? Ito po yun, babasahin ko sa Luke. Sabi po ni Pilato sa mga Sanhedrin, pansinin niyo ang charge ngayon, iba na. Siya ay pinaratangan nila ng ganito. Napatunayan po namin na sinusulsulan ng taong ito ang aming mga kababayan upang maghimagsik. That is treason, rebellion. Ang mga tao ay pinagbabawalan niyang magbayad ng buwis sa emperador, forbidding the people to pay taxes. At nagpapanggap pa siya raw ang Kristo na siya ang hari. That is again treason. All these charges before Pilate were political. But during the Sanhedrin's court, the charges were religious. At was Pilate impressed? He was not. Si Pilate po, hindi siya na-impress. Ano po ang hatol niya? Now, pansinin po ninyo, maasahan natin na si Pilate po hindi bias sa mga Hudyo. At maasahan natin si Pilate will be fair here. Bakit? Kasi si Pilate po, wala siyang utang na loob sa mga Hudyo. In fact, sabi po ng mga extra biblical record regarding Pilate, Pilate hated the Jews. Okay? Kinamumuhian ni Pilato ang mga Hudyo. In fact, Pilate was a cruel ruler before the Jews. Naalala niyo, naalala niyo si Pilate, isinaba niya yung dugo ng mga Hudyo doon sa mga hain nila. Naalala niyo yun? Pilate was cruel to the Jews. And Pilate was insensitive to the Jews. Kaya si Pilate, dito po sa lugar na ito, ay masasabi nating bias siya. Hindi siya bias. At in fact, makita natin, si Pilate po ay parang nahuhumaling siya kay Jesus dito. Hindi siya natutuwa doon sa mga Sanhedrin. Kaya ano po ang hatol ni Pilate? Okay? Sinabi niya sa kanila, isinakdal ninyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panunulsol sa mga taong bayan na maghimagsik. Siniyasat ko siya sa harap ninyo at napatunayan kong walang katotohanan ng mga paratang ninyo sa kanya. Gayon din si Herodes. Kaya ipinabalik niya sa atin si Jesus. Hindi siya dapat hatulan ng kamatayan, wala siyang kasalanan, hahagupit ko na lamang siya at pagkatapos ay aking palalayain. Again, in all these charges against Jesus, Jesus remained silent. Na ikinagulat po, ikinamangha ni Pilato. Why? Again, I said prophecy. Jesus, the Lamb of God, will remain silent because this is the time that He will pay the penalty for sin. Now, para po i-evade ang responsibility of putting Jesus to death, tatlo po ang ginawa ni Pilate. Una, pinadala niya kay Herod. Kaya mabasa natin, pinadala niya kay Herod. Kasi si Jesus, siya po ay nalaman ni Pilate na taga Galilea siya at ang ruler po ng Galilea at the time was Herod. And it happened, Herod was in Jerusalem at the time. Kaya sabi ni Pilate, padadala ko siya kay Herod. Let Herod put him to death and give him his judgment.
Yun po ang unang ginawa niya. Pangalawa, Pilate commanded Jesus to be whipped 39 lashes. Maybe he was thinking he could satisfy the Jewish leaders. At ang last straw, dahil hindi po umubra yun, yung dalawang ginawa niya, ano po ang ginawa ni Pilate? Nag-resort po siya sa isang kaugalian na ginagawa niya tuwing araw ng kapistahan. Ang ginawa niya, dahil nakita niyang hindi niya malulusutan ito, meron pa siyang isang paraan. Tulad ng ginagawa niya tuwing kapistahan ng mga Hudyo, nagpapalaya siya ng isang prisoner na hinihingi ng mga Hudyo. Kaya that time, ang choice, si Jesus or Barabbas. Yun po ang choice. Si Barabbas po ay isang notorious criminal. Siya po ay isang insurrectionist, a rebel against Rome. And he killed many Roman citizens. And Jesus was called Christ. That's the choice. Ano po ang pinili ng mga tao? Ano ang people's choice? Basa natin, sabi po ng Bible, which of the two do you want me to release for you? And they said, Barabbas! Pilate said to them, then what shall I do with Jesus who is called Christ? They all said, let him be crucified. Pinili po nila si Barabbas over Jesus. Again, the righteous for the unrighteous. The guilty for the innocent. Yun po ang pinili nila. Now, this is significant. Dahil ayon po sa kautusan ng atonement, ito po ang mangyayari. Please give me 5 minutes more and I will be done. This is significant. Dahil sa Leviticus 16 po, the law of atonement is about the law of the scapegoat. And I want to read to you that law na nangyayari po at this time. Basahin natin yung Leviticus 16, 7-10. He shall take the 2 goats and present them before the Lord at the doorway of the tent of meeting. Aaron shall cast lots for the 2 goats, 1 lot for the Lord and the other lot for the scapegoat. Then Aaron shall bring the goat on which the Lord's lot fell and offer it as a sin offering. But the goat on which the lot fell for the scapegoat shall be presented alive before the Lord to make atonement on it. It shall be sent into the wilderness as a scapegoat. That is what is happening at the time. Kaugalian po, ayon sa batas, during Passover, 2 kambing ang pagbibigyan ng lots. Yung isa, i-offer as a sin offering. At yung isa, ay palalayain. Dadalin sa wilderness kung saan ang goat na yon ay mamumuhay na malaya. That is what is happening at this time. Jesus o Barabbas. Now, I will not take long. Symbolically, tayo po si Barabbas. Tayo po ang naghihimagsik laban sa Diyos. Tayo ang dapat ipako. Ngunit si Jesus po ang ipinalit sa atin upang tayo'y lumaya. Nung pong magkaroon ng casting of lots, tumama ang lot kay Jesus. Tayo, pinalaya. Ganun po ang nangyayari dito. Now, pakita mo yung slide. Next slide, Norms. Pansinin po ninyo, sa pangyayaring yon, 3 na po ang nakahandang krus doon sa Mount Golgotha. 3 na. Supposedly, 1 was for Barabbas. 1 was for Barabbas. But because of that lot, dahil pinapili po ni Pilato yung mga tao, ang ipinilit po kay Barabbas ay si Jesus. Symbolically, just think of this.
Dapat po tayo ang nasa gitna. Pero because of Jesus, the lot fell on Him. Siya po ang napako sa krus. That's the message. Okay. 3 kagad ang nakaabang doon. Yung isa doon, dapat ikaw, ako, ang ipapako doon. Pero dahil sa lot, alam ng Diyos kung kanino dapat mahulog yung lot. It is on Jesus' head so that we could be released. To conclude po mga kapatid, sa lahat po ng mga tauhan dito, si Jesus lamang ang innocent. Lahat po ay guilty. Si Caiaphas was guilty for holding the unjust court. Peter was guilty because he denied Jesus. Judas was guilty because he betrayed Jesus for 30 pieces of silver. Pilate was guilty for not giving Jesus justice. Tayo rin po ay guilty. So we need a Savior who is not guilty so that He could be our Redeemer. Sabi po ng Bible, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Ang advocate po ay tagapagtanggol. Meron daw po tayong tagapagtanggol sa Ama, si Jesus Christ na righteous. He has to be righteous. He has to be innocent because we are not righteous. Siya po ang tagapagtanggol natin sa Diyos. Again, sa Romans 8:33-34, who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. Who is to condemn? Christ Jesus is the one who died. More than that, who was raised, who is at the right hand of the God who is indeed interceding for us. Wala na raw pong i-charge laban sa atin dahil it was all charged to Jesus. Kaya tayo, malaya tayo sa kasalanan. Malaya tayo nakakalapit sa Diyos. Meron na tayong sasabihin sa Diyos pag tayo nasa harapan niya sa araw ng paghukom, ang pangalang Jesus. Now, pero mga kapatid, let me end this by a warning. Kasi po, ang biyaya ng Diyos, makita nyo mabuti ang Diyos, pero mahigpit din po ang Diyos. Ang Diyos, hindi lamang po siya pag-ibig, siya rin po ay makatarungan. Ang Diyos po ay hindi lamang mabuti, kundi siya rin po ay severe. Lalong-lalo na po sa nangyari sa kanyang anak. Hindi po sasayangin ng Diyos ang mga unjust suffering na nangyari sa kanyang anak. Sino man pong magre-reject kay Christ, nire-reject niya si Christ to his own peril. Pag ang isang tao nire-reject niya si Christ sa kanyang sariling kapahamakan. Rejecting Christ's suffering, pag ang isang tao nireject niya ang suffering ni Christ, na ito ay pambayad sa kanyang sariling kasalanan, pag nireject niya yon, siya ang magdadala, mananagot sa kanyang sariling kasalanan. That's the warning. Ang totoo po, hindi mo pwedeng i-ignore ang nangyari kay Jesus na ikaw ay guiltless. Kahit na maghugas ka ng kamay, pero pag nire-reject mo si Jesus, ang kanyang ginawa sa krus, you cannot be innocent. Wala pong taong nagre-reject kay Jesus will become innocent. And let me end with this verse. Matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala, wala nang handog na mayaalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos.
You need to believe on Jesus as the Savior if you want to be saved. If you want to avoid the judgment of God, kailangan po nating tanggapin, maniwala sa pangalan ng anak ng Diyos na nagliligtas para sa atin. Kailangan nating paniwalaan ang ginawa niyang pagliligtas sa atin. At purihin po natin ang Diyos sa kanyang dakilang pagliligtas. Tayo po'y manalangin. Kayo po, O Diyos, ang nagsugo ng iyong kaisa-isang anak dahil kailangan namin ng tagapagligtas. Kailangan namin ng manunubos. Dahil hindi namin kayang iligtas ang aming mga sarili. Kami po sa harapan ninyo ay guilty. At para po kami ay maligtas, mayroong dapat umako ng aming kaparusahan na isang tao na hindi guilty. At siyan po ay ang iyong kaisa-isang anak na isinugo po para sa amin, para kami ay tubusin sa aming mga kasalanan. Kami po ay nagpapasalamat dahil alam mo ang kailangan namin. Alam mo ang aming kalagayan. Pero dahil po sa iyong habag, sa iyong pong pag-ibig sa amin, O Diyos, ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak na hindi po namin hinihingi dahil hindi namin alam ang paraan ng kaligtasan. Pero dahil alam po ninyo kami, alam nyo ang dapat nyong gawin, pagamat hindi namin ito naisip at walang makakaisip ng ganito kung paano maliligtas ang tao, tangi ang Diyos lamang. Kaya lalo kaming nagpupuri sa iyo. Lalo ka naming dinadakila. Lalo ka naming sinasamba, O Diyos, dahil sa iyong ginawang ito. Panalangin ko, nawa ang katotohanan ito ay matatak sa aming puso, sa aming isip, sa buong kaluluwa namin. Nang sa ganon, yung layunin kung bakit nangyari kay Kristo ito ay gawin namin na kami ay mamatay na sa kasalanan at mabuhay na para sa katuwiran. Pinapanalangin ko rin po ang sino man naririto ngayon, ang maaring nire-reject pa niya si Jesus sa kanyang sarili, panalangin kong mabuksan ang isip niya sa oras nito. Magpakumbaba siya, magsisi siya, dahil kung hindi, hahatulan siya ng Panginoon. Haharap siya sa hukuman ng Diyos at wala siyang masasabi para absueltuhin siya ng Diyos. Kaya, O Diyos, panalangin kong buksan ang kanyang isip at puso. Tanggapin ang katotohanan tungkol kay Jesus. Ito po ang aming panalangin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen.